Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Chinita's Vlog. And of course, a new day, a new vlog. Kung bago ka dito sa YouTube ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe and i-click mo yung notification dyan sa baba. I-click mo yung all para lagi kang updated sa channel ko, sa vlog ko. Alright, so of course, sobrang na-excite akong sagutin yung comment ng isang kababayan natin. Tinatanong niya kung may naiipon ba daw ako dito. Kung may naiipon ba daw ako dito sa Finland. So, by the way, kung hindi mo ko kilala, magpapakilala muna ako. By the way, my name is Sheena and I am here now in Finland with my family. Alright, so ako, 2 years and 6 months pa lang ako dito sa Finland and my husband, magto 2 years pa siya ngayong November. And our children, they are like 1 year, nung September. So, 1 year sila nung September. Ayan, bago pa lang kami dito. And of course, maraming nag-e-expect na pagdating pa lang dito sa abroad, diba? Pag bilang OFW, maraming nag-e-expect na may ipon ka na agad, malaki na ipon mo. Pero, ang katotohanan ay wala po akong ipon. May naitabi, pero hindi ko siya masabing ipon pa. Malayo pa, sobrang layo pa. Pero may pag-asa, of course, na makaipon. But for now, bilang nag-uumpisa pa lang ako dito sa Finland, alam niyo yun, dito ko na-realize na hindi sapat yung mag-abroad ka ng 2 years or 3 years kasi hindi ka talaga agad-agad makakaipon. Lalo na kung nandito ka sa Finland, kasama mo yung pamilya mo. Alam ko hindi lang dito sa Finland, like sa Canada o sa US, basta bago ka pa lang. Dahil syempre, alam mo yung mga OFW katulad ko na bago nag-apply, may mga hiniraman para, alam mo yun, pang process, pang ticket, or pang iwan sa pamilya. So, ganyan. Yung katotohanan talaga, hindi lang sa akin. Alam ko, sa mga OFW na mga nandito. Kasi kahit nga sa Pilipinas, bago ka nga mag-apply, kailangan mo munang magpasa ng mga documents. So, manghihiram ka muna. So, ganun talaga yung reality. And I'm so thankful sa agency ko kay Topmate kasi wala silang placement. So, hindi naman talaga ako gumastos ng malaki. But, kaya ako nakahiram, syempre, hindi ako pwedeng umalis nang wala akong iiwan sa family ko. And, nung parang 5 months ako dito, nag-process na ako ng paper para makasunod agad yung husband ko. So, gastos and bayad-bayad sa utang. Ganun yung nangyari. And at the same time, bago pa lang ako dito, may pinag-aral na ako na college. So, ganun. Kaya hindi talaga siya madaling makaipon. Pero of course, kung single ka, wala kang masyadong ginastos, tapos wala kang masyadong pamilya talaga na sinusuportahan, well, talagang paniguradong makakaipon ka. Or kung ikaw yung tipong tao na matipid, talagang sarili mo lang iisipin mo, makakaipon ka talaga, I swear. Kasi sa laki ba naman ng sinasahod dito, di ba, kung i-convert mo, talagang malaki talaga sa peso. And kung single ka, magkano lang yung bahay. Pero, ayan, kaya dito ko nag-vlog para may idea kayo. Ito yung bahay na, ito yung sala namin. So, may isa lang akong kwarto at yung binabayaran namin ngayon ay 856. So, ayan, ito. And masaya ako, kahit wala akong ipon, masaya ako at ng pamilya ko, masaya kami kasi nabili namin yung mga gusto namin. Alam mo yun, yung parang magkaroon kami ng komportableng buhay dito. Syempre bilang isang OFW at alam mo yung para kaming bagong kasal, nag-uumpisa pa lang, lahat ng gamit na nakita nyo dito, hindi yan libre. Binili namin yan. Pero we are so happy kasi nabili namin to. Alam mo yun, 1 year pa lang ako dito noon. Sobrang step by step lang talaga yung pagbibili, paunti-unti hanggang sa nakompleto na siya. Nagkaroon na kami ng TV. Ayan, ito kortina nga lang, magkano na yan? Alam niyo ba, nasa 40 na yung 50 euro na yan, di ba? Sofa, ayan. So, ako kasi gusto ko talaga yung komportable, yung maayos na bahay para sa pamilya ko kahit maliit. Ayan, yan yung kasiyahan ko. And, of course, ayan, may mga eto, katulad yan, hindi yan libre. So, mga binili namin yan, guys. Andiyan na punta yung mga sahod namin. But, we are so happy. I'm so happy kasi
yung mga bagay na nakikita nyo, although may mga gamit kami sa Pilipinas, hindi namin, yung hindi katulad nito na 65 inches, hindi namin basta-basta mabibili yan sa Pilipinas. Itong air fryer, ayan, kita nyo? Diba? Ayan, kita nyo? Hindi namin yan basta-basta nabibili. Parang ilang buwan muna bago kumbaga, or taon muna bago mo mabili. Siyempre, unahin mo yung mga pangangailangan sa Pilipinas. Bayad ng tuition. And sa mga nakakaalam, of course, na yung anak ko ay special. So, therapy, alam nyo yun. Doktor. Siyempre, hindi naman mura ang magpa-check up din sa case ng anak ko. And pagkain. So, ganun pa rin naman kahit nasa Pilipinas ako, tumutulong pa rin ako sa pamilya ko, yung kaya ko. And of course, pagka lumaki yung sahod mo, lalaki din yung tulong mo sa pamilya mo. So, ganun. Pero, I'm so happy kasi, nung nandito kami sa Finland, dito kami nakapag-travel. Alam mo yung nakapag-travel na kami outside Finland. At least, dalawang bansa. Kaya sobrang happy ako kasi nakapunta na kami sa Estonia. And nakapunta kami sa Paris, sa France, which is yun yung talagang wish ng anak ko. So, natupad namin yung wish nila na makarating ng Disneyland. And actually, doon ko na-realize na hindi lang pala hiling nila yung natupad ko. Pati yung inner child ko na na-miss ko, alam mo yun, promise, pag nakarating kayo doon, yung paglapag ko pa lang doon sa Disneyland, iba na yung pakiramdam ko. Naiyak na ako, lalo na nung napanood namin yung fireworks. Ay, grabe, sobrang ganda. So, wala akong ipon, pero may napatapos ako at may pinag-aaral pa ako. Nakakasupport ako sa nanay ko, sa tatay ko. Medyo mahirap lang talaga sa sitwasyon ko kasi wala yung support ko. Hindi magkasama yung nanay ko, hindi magkasama yung tatay ko, tapos kapatid ko pa, pamangkin ko pa. So, hindi sila magkakasama, magkakahiwalay. Yun ang mahirap sa aming OFW, yung magkakahiwalay. Maganda sana kung magkasama, di ba, yung pamilya. Para isang gastusan na lang talaga. Para hindi ganun talaga kalaki yung ipapadala. But anyway, happy ako kasi yun naman yung pinagdasal ko na makatulong ako sa pamilya ko, lalo na sa mga magulang ko, 'di ba? Sa tatay ko na talagang nagtrabaho naman talaga siya 20 years. So dito ko rin na-realize na hindi talaga sapat yung 20 years na yon. Buti na lang talaga nakauwi yung papa ko. Sa 20 years niya na yun, may mga nabili siyang gamit, like mga gamit, pero wala kaming bahay. Kaya ang mga nabili niyang gamit, yung na-realize ko, kung wala kang permanent na bahay, huwag ka talagang bumili talaga ng maraming gamit kasi nawawala lang din siya. So, mas maganda talaga bahay. Well, talagang nagkaroon naman ng plano yung papa ko about bahay, pero hindi siya naging successful. Pero ngayon, dahil nandun nga yung papa ko, nagawa niya na at least yung dream house niya na simple para sa pamilya niya. At I'm so happy kasi yung mga kapatid ko kasama ngayon na ng papa ko. So, yung mama ko nahiwalay lang, and sa mga hindi nakakaalam, walo kami magkakapatid. So, masaya na ako na yung tatlo kong kapatid sa father ko, of course, magkakasama, and nandun yung mga pamangkin ko. So, I'm so happy for that. And, yun nga, so wala man kaming ipon, pero we are so happy kasi napunta kami dito sa bansa na to. Although mahaba yung snow, pero terribles lang naman kasi dito naman sa loob ng bahay hindi naman talaga malamig. Tapos pag lalabas ka, magja-jacket ka naman, magsuot ka lang ng proper attire para hindi ka lamigin. And nag-e-enjoy yung mga bata sa snow. Actually, yun lang yung hihintay nila. Kung kami, mga matatanda talaga, yung mga adult, naghihintay ng summer, sila naman snow. So, dyan sila nag-e-enjoy. Kaya, well, actually, dito sa Finland, lahat ng seasons, napakaganda. Autumn, summer, spring, napakaganda. I-feel nyo lang talaga siya. Huwag kayong magpakulong lang dito sa bahay or sa trabaho. Siyempre, bilang isang OFW, lalo na kung nag-iisa ka lang dito, wala ka kasamang pamilya, mas malaki ang chance mo makapag-tour outside Finland, around Europe, grabe. Yun. Kaya, dito napunta yung pera namin ng mag-asawa. So, ngayon si Daddy Elgin ay nagtatrabaho, ay nag-aaral siya, bumalik siya sa pag-aaral. And, ayan, pasilip ko sa inyo yung
kwarto namin. Ayan. So, all green yung team ko ngayon. Paiba-iba. Ayan. So, ito yung 856 dito. Well, maganda naman siya. 'Di ba? Para ka na rin nakatira sa condo. So, ito, ayan. Ayan. Christmas na. Ayun yung sauna namin. So, sobrang sulit naman para sa akin. Malaki ang tax dito, pero we are so happy na nabigyan kami ng chance, 'di ba, na makarating dito at hindi sobrang hirap talaga. Kaya hindi kami sobrang na stress. Naka-adapt naman kami agad, lalo na yung mga anak ko, naka-adapt naman sila agad talaga at gustong-gusto nila dito, lalo na yung bunso ko na nagkaroon ng bad experience sa Pilipinas, and sobrang na-appreciate nila yung nature. And ako, nature lover din ako, kaya sobrang na-appreciate ko yung lugar na to. And sanay din naman talaga ako sa konting tao, kaya hindi ako masyado nakaramdam ng depressed. Kasi sanay ako na kasama ko lang yung asawa ko at yung mga anak ko. So, yun ang naging advantage talaga pagka sanay ka lang sa konting tao or kasama mo lang yung family mo, 'di ba? Ayun, so, ginawa namin para hindi kami naboboring, kung may time, nagcha-church, ganun, and sa trabaho na lang din, nakikipag-banding na lang din sa mga ka-workmates, sa mga lolo't lola natin. So, yun, wala man akong ipon, pero eto, na-provide ko yung pangangailangan ng family ko, yung komportableng buhay. Tapos, hindi ako nag-worry na para sa edukasyon ng anak ko, kasi libre. And yung nakaraan lang, nagpunta kami ng bangko para maipon yung allowance na nakukuha namin sa kanila. Especially kay Donage, kasi mas malaking allowance kay Donage dahil nga may disability allowance siya. So, bukod dun sa child benefits na nakukuha, may disability allowance pa kay Donage, around 200 euro. Pagka kinonvert mo nga, malaki, 10,000, diba? Saan pa, diba? So, kay Sofia, nasa 100 euro. So, malaki na rin pagka naipon. Isipin mo, pagka sa 1 year, diba, 12 months, may 1,200 na siya. So, pagdating pa lang nila dito, nakuha na namin agad yung mga allowance nila. So, hindi namin naipon yun kasi nga, syempre pagdating dito, nagastos namin dahil maraming toys na binibili and then mga clothes, ganyan. So, ginastos muna namin siya. Sorry naman mga anak. Si Sofia pa naman napakakuripot. Lagi nagtatanong, Mommy, where's my money? So, ayan, anak. Mapapanood mo to. Alam mo na nagastos ni Mami yung pera. Pero, yung ano yung nakaraan, naisip namin na okay na. Nasasabi ko naman na hindi na kami nawawalan ng husband ko. Hindi katulad na nag-umpisa, syempre, nangungutang pa din. Pero ngayon, nagbabawas na kami ng utang. Actually, natapos na yung utang ko sa Pilipinas. And yung mga gamit dito, syempre, iba dito. Inutang lang din namin dito. Pero, hindi mo siya mararamdaman. Unti-unti na namin siyang nababayaran, natatapos. Katulad nung kinuha kong laptop, yung bike, patapos na. And yung iba naman, syempre, kinash namin para hindi naman maraming babayaran, diba? And of course, may bills din kami binabayaran dito at may bills din akong binabayaran sa Pilipinas. So, yun. Support lang, siguro talagang, kaya ang gusto ko talagang mangyari or ang pinaplano ko talaga is yung mga panganay or yung mga panganay kong pamangkin, 'di ba, makatapos para mag-graduate na ako, sila naman tumulong sa ibang mga pinsan nila at mga magulang nila. So para graduate na ako diyan, and hopefully ayan, thankfully naman pala. Thankfully kasi kahit papaano nabawasan na yung gastos ko dahil may napatapos naman ako at least. So, tuloy-tuloy lang yung support sa family hanggang sa ahon din, and hopefully gusto rin yun nilang umahon. Kasi ang hirap din na, alam mo yung gusto mo silang tulungan, kaso ayaw nila tulungan yung sarili nila kasi gusto nilang makareceive ng pera lang, ganon. So, alam ko maraming nakaka-relate dyan sa mga OFW na may mga kamag-anak na umaasa. Sana tulungan nyo rin yung sarili nyo. Huwag nyong iasa sa mga kamag-anak nyo na nasa abroad. Kasi syempre, may buhay din sila. At syempre, may karapatan din silang makaipon, alam mo, mag-enjoy. Kasi nakita ko talaga sa tatay ko, hindi talaga siya halos nakapag-enjoy. Kaya nga ngayon sinasabi ko, lumabas. Pero ayaw niya. Siguro nasanay na lang talaga siya sa loob ng bahay.
Ayun. But I'm so happy kasi nakikita ng tatay ko, yun naman din yung pinangarap ko, nakikita ng mga magulang ko kung ano yung nararating ko. Masasabi kong malayo na at syempre, hopefully mas lalayo pa. Ayun. So, thank you so much guys sa mga nakinig sa story ko and hopefully, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung bago ka dito sa YouTube channel ko. And thank you so much, Mush. MUSH. Sa comment mo, ayun, at least may idea kayo kung ano yung buhay namin ngayon dito sa Finland. And tuloy lang ang buhay. Ang mahalaga, enjoy life. Huwag masyado mapagka-stress. Ayan. Huwag problemahin ang problema. Hanapin ang solusyon. So, para-paras tayong mag-fight. Go, go, go lang. Love you all. God bless you all. Bye-bye!